Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating videos, no? Sa ating channel. Okay, narito tayo ngayon sa ating munting coconut seedling area. At nagpapatubo po tayo ng mga dwarf coconut. So yung mga dwarf coconut po rito ay yan, galing po sa mga yan, no? Yan. Yun. Saka yun, okay? So check natin yung mga sources ng ating dwarf coconut. So ito po, bawat isang bed ay 100 pieces. So nagpapatubo tayo ngayon ng 1 2 3 4 5 6 600 plus. Okay? And check natin kung hanggang kailan sila tutubo. So actually yung iba meron na, yun, oh. May mga lumalabas na. So after few weeks, once na po na nagsimula na pong tumubo yan, i-reshuffle uli natin. Ibig sabihin, kukunin natin yung mga may tubo, pagsasama-samahin sa isang lugar, then yung mga wala, ilagay po sa isang tabi. Okay? So dyan po sa bed natin, para maiwasan yung pagtubo ng lupa, ay ng damo sa ilalim, ay naglatag po kami ng mga kahon, and then saka namin nilatag yung pong mga ating mga nyug, seed nut, and then lalagyan namin ng ipa, no? Ipa na merong yun, yung galing po sa ating chicken coop. So ihahalo po diyan. So at least meron ding taba kahit papaano, and then sabugan din kahit papaano ng kahit 21, no? 2100 sulfate na pataba, no? Para pag tumubo yung ating seed nut ay meron siyang taba diyan. And then ito, lalaliman lang, no? Ang sabi ko sa kanila ay once na makagawa na kami ng kanal dyan, lagyan na siya ng plastic para maiwasan din yung pagtubo ng damo. Kasi dito sa amin ngayon tag-ulan, mabilis dumami yung damo. So yun ang magiging kalaban natin ngayon. And ayun, yung mga galing po yan ng mga nahulog doon sa ating mga dwarf coconut, dyan inipon dyan, then later na po kami mag-QA. So saan ba galing yung ating mga dwarf seed nut na yan? Sa mga nagtatanong or naghahanap ng mga certified na mga dwarf coconut. So ayan, oh, ganyan po siya kabababa. Yan, gawin tayo rito. Ayun, no? Yan. O yun pa. Dahil po mga bunga yan, guys. So yan. Yan. So ito po ay nasa 10 years na, no? Tinanim 10 years plus, 11 years na po yan. Ganyan pa rin po siya katataas. Yan, ang ating dwarf coconut. At nag-start na po kaming maggawa ng seed or nursery dedicated for our dwarf coconut. Okay? So sa mga babalak pong magtanim ng dwarf coconut, ito po ay magsisimulang mamunga. Kung maganda po yung alaga, 3 years plus, nag-start na po siya magbunga, no? So makita nyo dyan po din, hanggang dito po yung area namin na gagawin para sa dwarf coconut na ating patubuan, no? And then over here naman, pakita natin yung ating mga tinanim na langka. Ito po ay galing sa Eviarc po ito, Eviarc. Matamis na langka daw po ito. Yan, oh. So from certified ano po ito, seed nursery po saan ko ba binili? Leyte ba or Eviarc? Sa Eviarc po yung variety niyan, and dire-diretso po yan hanggang doon. And dito naman ay nagde-develop po kami ng mga Cavendish. Ito po yung saging na saba, no? At mga tissue culture siya. Tinanim namin few months ago. And ito na po yung kanyang kondisyon. Okay? Pinalagyan ko ng sako before nung newly transplanted, kasi nadadag, tawag doon, minsan nadadapurak namin siya, hindi namin napapansin. At least kung merong sako, makita na, uy, may tanim dyan, dahan-dahan ka dyan. So tingnan ko yung andito. Bakit? Wala. Ayun, na dead yung andito. So diretso po yan hanggang doon. And ito magiging sagingan po siya.
para protection po dito sa itatanim naming gulay. Kasi eventually, ito pong area po na to ay magiging pick and pay area, no? Then meron tayong fruit trees dito sa gilid para protection po sa hangin na galing dyan. Okay? O, yung ating mga kalamansi na matatanda na ay pinutol and nagsisimula siyang magbunga uli. So experimental po ito. So tingnan natin kung ano mangyayari. Pero eventually po yan po ay aalisin natin. So check ko lang hanggang saan tayo merong mga langka, no? Itong langka na to ay parang nalalapitan nga ako. So gusto kong ipabuhukay, palipat yung mga nasa pagitan para mas maganda yung ating tawag doon, canopy. Yung canopy management mas madali. Okay? So ayan, magaganda na po yung langka natin. And yung pong ating mga saging ay hanggang dun po siya. So ito po ay magiging sagingan, mga kaibigan. Yan, diretso po hanggang dun. So start po ng ating sagingan, and then dito po sa side na to, ito po ay magiging gulayan. So masukal pa, pero okay lang po yan. And yun mga kaibigan, ang ating update sa ating AVR na langka. Magdadagdag pa po kami ng langka sa mag-allocate po ako ng 2 hektarya para sa prutas. 1 hektarya po para sa avocado, and 1 hektarya para sa langka. So at least pagdating ng panahon, meron po kaming aanihan ng mga langka, avocado at iba pang mga prutas. So basically po ang target natin in the next 5 years ay production po ng high value vegetables and production din ng mga high value fruits. Then after po nang tayo ay meron ng production, ay saka po natin saka tayo mag-move eventually sa paggawa ng ating mga produkto na maaaring ibenta direct sa mga customer. So that's gonna be 5 years to 5 years plan po yan, 5 years development plan. So ito, pakita ko sa inyo yung status ngayon, ngayong July, ano bang date ngayon? July 15, 2026. So yan po ang estado ng ating nursery na dine-develop. Then yung ating konting langka, then yung ating saging. So bibili pa po tayo ng langka for 1 hectare, then avocado for 1 hectare, then maybe saging for 1 hectare. So we'll mag-allocate tayo ng 3 hectares para sa saging, sa langka, at sa ating avocado, no? And who knows, baka magdagdag din tayo ng ube, no? And ano pa pwede nating itanim na prutas na pwedeng anihin. So dito naman sa area po na to ay i-develop po yung natural farming unti-unti. So basically po yung ating gagawin dito ay babalutan po yan ng weed mat, and maglalagay po tayo ng bed, and ipiprepare na po yung soil for a no-till farming system, and using po yung low cost na jadam system, no? Yan na po ang ilalagay po natin dito sa harap ng ating greenhouse. Of course yung ating greenhouse ay dedicated pa rin sa high value crop na ating main product, no? So dire-diretso po ang production yan, and then dun po sa side na yon is yung pag-ikot po rin ng iba't iba nating crop. Dito naman makita po ninyo ay mag 9 months na mahigit na po itong mga papaya na to, and nag-harvest na kami rito ng maraming beses, at sa isang araw pitas po uli kami dahil may mga silay na. Ang papayang variety po na to ay Red Lady F1 ng No New Seeds. Okay, ang ano niya, karamihan target namin is yung mga pahaba sana, pero yan, meron din bilog siya. Okay lang yun, yung bilog po ay ginagamit na po namin sa panggulay. Okay, so dire-diretso po ang harvest namin dito weekly. And then sa pagitan ay meron po kaming tanim na luya. Okay, so naalala po niyo yung unang experiment namin, yung bell pepper, luya, papaya. So ito na po yung
yung mga iba't ibang cycle po niyan. Tapos na po kami doon and makita po ninyo meron po tayong luya sa pagitan. In fact, meron po diyan luya at meron din po diyan cabbage, no? Kaya naman niya init. So okay lang. So yan, konting damo pa ang kailangan diyan. Okay? So sa side po na to ay ang Red Lady F1, and then mamaya papakita ko naman sa inyo yung Red Royal. So same din po, no. Noon po itong kakatanim lang, no, ang sabay po namin itinanim yung bell pepper. Kaya may mga bed po yan, may bell pepper po diyan, and then nagkaroon ng cabbage, iba't iba na po yung itanim namin sa pagitan. Kasi 9 months po bago magbunga or bago natin anihan ng ripe na papaya ito pong itong Red Lady. Ngayon kung panggulay naman, 4 months to 5 months pwede ka nang mag-ani ng panggulay. So pakita ko yung age na kung saan pwede na tayo mag-harvest ng gulay. Okay? So ang kagandaan kapag po Red Lady tinanim po ninyo, meron kayong option para i-explore yung ripe, no? Ripe na market, and at the same time yung panggulay na market. So yung mga panggulay na market, yung mga bilog na automatic. Kaya mapansin po ninyo, ubos na po. Hindi po namin pinag-iinog yung bilog. Boom. Ayan, ito konti lang to. Pag lumaki ng konti yan, harvest na po kami. Okay? Sa mga panggulay, yung mga deformed fruit, katulad niyan, pwede na po yan sa mga panggulay. Okay? So, makita po ninyo at continuous ang harvest namin dahil hindi naman kailangan magtagal po diyan sa loob ng diyan sa puno yung mga papaya natin. Kailangan maalis po natin yung mga may silay na yon para yung energy na kinakain po niya. Okay, may kalmot to hindi. Katulad ito, yung energy na kinakain nito may distribute sa iba. So mapansin po ninyo mayroong paktaw yung ating papaya. Yan po yung time na nagkaroon ng yung summer. So hindi nagtutuloy yung ating mga bunga dahil summer nga, no? Mas nahihirapang mabuo yung ating mga bulaklak. So hindi naka-ready yung aming lines, drip lines during that time. Pero ngayon, may mga drip lines na po tayo rito. At kapag kinakailangan ay ino-on po natin yung ating drip lines. Alright. So andito po tayo sa side ng Red Royal. Ito po ay East-West F1 din. And hinaharvestan na po namin ito ng mga panggulay. Okay. Sa ngayon, ang benta po sa sangitan, ang bilihan sa sangitan ay naglalaro sa 25 to 28 per kg. So okay na po yun. At least every week meron po kaming pinagkukuhaan ng panggastos po dito sa farm, 'di ba? So malinis na po yung ating ang ating area. Ito po ay pinanggalingan ng Sultan F1 or bell pepper. At ito na po ang kanyang ika-second crop. And second crop na po natin yung papaya, and then nagtanim po kami ng cabbage. Yan sa pagitan para after 2 months, no, pwede kaming mag-harvest naman ng cabbage, no? So yan po yung ating pag-grow. So itong banda na to namatay namatay po yung tanim dito kasi nung nag-run po sila, nag-test po sila ng drip lines dito, mainit. Namatay po yung mga nauna yun, hanggang doon namatay siya. Okay, namatay po yung papaya dahil mainit po yung tubig, dahil naka-expose po sa araw itong mga ating linya. Kaya dapat po ito ay nakalubog para kahit mainit ang araw, hindi po mag-iinit din yung laman dyan, diba? Dapat po ito mayroong discharge po dun sa dulo, okay, para hindi po mainit yung naitutubig yan sa halaman. Anyway, that's a lesson learned, no? So ito pong papaya na to ay itinanim namin bago a month before ng field day. So May, January, February, March, April. So March po itinanim ito papaya, ngayon po ay July. March, April, May, June, July. So ika 4 months po ay nag-harvest na po tayo. Nag-harvest tayo actually nung last week ng June. Nag-start na po kami magpitas dito. Kasi ang instruction ko sa kanila, kapag lampas na sa kamao, pwede na siyang anihin. Okay? So may butas dito. So kailangan po yung i-repair. Otherwise, hindi po makakarating doon sa dulo yung tubig. So kailangan tingnan at i-repair po yan. So yung mga ganon, pinapapitas ko na po yan. And then continue sa harvest. So yan po ang ating
kapapayahan, meron tayong trap. Yan. Install tayo ng trap. Ang trap po na to ay nagko-collect ng mga lalaking fruit fly. So yan, dapat po meron po tayo nito kahit once every 5 square meters or once every 10 square meters. Meron po tayo nitong fruit fly trap po na to para nang sa ganon ay maipon natin yung mga lalaking fruit fly dito sa ating taniman. So ang kinukuha lang po niyan guys ay yung mga lalaking fruit fly. Yung mga babae hindi niya tinatrap. Ang purpose or ang main goal is kahit na babae ay available, mag-i-inject po siya sa ating halaman pero hindi po niya hindi po siya fertile. So hindi rin ma-infect yung ating halaman, ano? Kasi hindi siya fertile, hindi fertile yung kanyang egg na na-inject. Kasi walang lalaki. Kinukuha natin lahat ng lalaki. Yan, no? So marami po kami mga 1.5 and simple lang naman yung ating trap. Makita po niyo dito, butasan lang natin yan dyan sa dulo. Mahirapan na po sila makawala and then masopokin na magugutom na po sila diyan sa loob, mamamatay na. Okay, so that's the one of the control. So yun po yung isa sa sakit po kasi sa mga sa mga aming mga sweet pepper is yung mga yan, injection. So meron kaming inilagay na injection dito sa papaya. So hindi naman namin masyadong problema yung fruit fly sa papaya kasi pag in-inject po nila yan, may katas po yan na pumapatay din sa kanila. Di ba? So dito ang magandang lagayan po ng ating mga fruit fly. Ang problem po sa papaya kapag tagulan ay yung anthracnose. So same din po sa sweet pepper. So anthracnose, ang kailangan po nating control na ibigay diyan ay yung ating mga fungicide, no? Fungicide spray. So regular fungicide spray po ang kailangan. Wala na pong ibang option. Okay? So it's up to you kung gagamit po kayo ng biofungicide or organic fungicide. So I've learned a lesson before. Nung ako po ay nagtanim ng papaya, gumamit po ako ng mga tinitimplang fungicide. Sa halip po na nakatulong ay mas lalo pong nakasama po sa aking tanim. Kasi unang-una kapag po tayo ay gumagawa ng mga FPJ, mga fungicide, make sure na hindi infected ng fungus yung inyong mga source, no? Yung gagawin yung FPJ dapat hindi infected ng fungus. Otherwise, pag spray po ninyo sa mga halaman po ninyo, maikakalat po ninyo yung anthracnose. Okay, be very careful po about that. Especially po sa ating mga organic practitioner na meron pong ganung taniman na tatanim po na maluwang, napapayahan. Careful po doon. Anyway, available naman po yung mga organic options natin. Katulad po ng mga yun nga, biofungicide. Andyan po ang anthracol, andyan po ang serenade. No? May mga microbes po, ba yung tawag doon? Diyan na siyang kumokontrol din. Kumokontrol para maiwasan, no, yung pagdami ng mga anthracnose. Okay? Sila ang predator ng mga anthracnose. Okay. So yun mga kaibigan, yun po yung ating maikling update ngayon. At dito lang po tayo ngayon nag-focus sa ating mga papaya, sa ating mga dwarf coconut, at sa ating mga fruit bearing trees. So dito excited po ako na ipakita sa inyo yung magiging development nito in the next 2 months. 2 months po ang paggagawin namin dito dahil maggagawa kami ng bed, maglalagay kami ng mga blackweed mat, then maglalagay po tayo ng mga low tunnel. So dito natin ipapakita yung poly rain shelter na low tunnel naman. So meron po kaming 1 to 2 months upang yun po ay kumpletuhin at maipakita po sa inyo. Alright, yun lamang. Sa mga naghahanap po ng update po sa greenhouse, check nyo po yung ating video sa susunod next video, or check nyo po baka nasa playlist na, at bigyan ko kayo ng update kung ano nangyari naman sa ating tanim sa loob ng ating greenhouse. So yun lang guys, thank you, bye bye, see you sa next video.